mapagpalang hapon po sa bawat isa. Bago po tayo magsimula sa ating pong gawain, hayaan po na anyayahan po natin sa harapan si Sister Mary Joy para po sa ating pong opening prayer. Ayun, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sama-sama po tayong tumayo para hingi ng presensya ng ating Panginoon. Panginoon, salamat po sa hapon na ito na ibinigay mo sa amin para magkatipon-tipon ng bawat kabataan sa GCTRL Caloocan, Panginoon. Naway maging daan ito, Panginoon, na magpatuloy sila, Panginoon, magpatuloy ang bawat isa sa paglilingkod sa iyo, Panginoon, at makainganyo pa po kami, Panginoon, ng mga ibang kabataan, Panginoon, na iyong tinawag. Panginoon, inilalapit po namin ang gawain na ito. We declare, Panginoon, na magiging successful ito, Panginoon, dahil ikaw ang nasa gitna ng gawain ito, Panginoon. Ganon din, Panginoon, inilalapit po namin sa iyo ang pastor, Panginoon, na magsasalita, Panginoon, maghahatid, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Naway, itago mo po siya sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magsalita, Panginoon. Panginoon, salamat, Panginoon, sa pagkakataon na ito. Sa iyo na po namin itinataas ang lahat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige nga po, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, itong tema na meron tayo sa araw na ito ay pinag-isipan pong mabuti kasi marami pong mga kabataan na hindi po maanyayahan sa gawain. So, aalamin natin kung ano ba yung behind doon sa after na sila ay makahakbang sa panambahan ng Diyos. Ngayon naman, ating tutunghayan ang isang testimony sa pananampalataya sa pamamagitan ng lingkod na ito. Bago pa lang siya sa larangan ng paglilingkod. Atin pong alamin ang kanyang testimony, Sister LJ. Praise God. Good day po, everyone. So, base po dun sa may tema natin na truth behind po. So, yung kwento ko po, dito na po siya mag-start. So, dati pa po, noon pa po, bata pa lang po kami, naniniwala na po talaga ako kay Lord. And alam ko po sa sarili ko na love ko po talaga siya. And for me po, dati is para sa akin, sapat na po yun. Hindi po ako laging napunta sa simbahan, sa church po. Pero po, ang mindset ko po nung dati, basta kapag nagdadasal ako araw-araw, lagi ko po siyang naaalala, is okay na po yun. Pero, lately ko lang po na-realize na hindi lang po pala sapat yun. Parang may kulang pa rin po pala. So, dumating po yung time na si Kylie po, in-invite niya po ako here sa JCTRL Caloocan. And sa sobrang pangungulit niya po sa akin, nasa isip ko po talaga nun is, sige na nga, pagbibigyan ko na to. Ang kulit-kulit mo! Pagbibigyan na kita, sige. Tsaka iniisip ko na, bakit hindi ko po susubukan? So sinubukan ko po siya and then, nasundan po yon. Pero gaya sa ibang kwento, may mga kontrabida talagang hadlang sa journey ko. So, bigla kong tinamad ulit, kanya-kanyang excuses na naman, ang daming excuses, hanggang sa minsan, uma-attend lang ako here sa church para lang makita ko ng iba na uma-attend. Pero yung purpose ko sa pag-attend ng church is hindi na para kay Lord. And then, dumating po yung this year lang din po, ng August naman, tinawag ulit ako ni Lord. Siguro sabi niya, kinukulit na kita. Attend ka na. Ayun. So, ayun. Tinawagan niya ulit ako. Sabi niya, ganon. Sabi ko, sige, accept ko to, Lord. Ganyan. Tapos hanggang sa nagsunod-sunod po ulit yun kasi naramdaman ko po ulit yung spark, yung gusto ko pong maramdaman sa how many months po na hindi ako naka-attend ulit. Then after po, nung araw na yon, nagsunod-sunod po ulit yon. Hanggang sa nagulat na lang ako, pati si Kuya is umattend na rin. So mas ginanahan ako na umattend sa church every Saturday kasi siyempre may kasabay na akong pumunta, may kasame na ako ng experience, may ka-journey na ako, ganyan. Tapos, yung pinaka-epic po, sabay po kami nagpa-baptize ni Kuya na hindi alam ng parents namin. So, kinakabahan ako sa magiging reaction. So, kinausap ko po si Pastor Lauro, then umiyak ako sa kanya. Comfort niya ako doon. Tapos, ayun, tao dito,
dun po sa mga words na sinabi ni Pastor Lauro, na alam ko naman na si Lord talaga yung kausap ko, kumbaga sa pamamagitan lang ni Pastor Lauro, na sabi niya, okay, sige, game, tara na. E di nagpabaptize na. And after po nung pagkakataon po na yon, nakaramdam po ako ng kagaanan po sa isip, sa puso, and syempre sa kaluluwa rin po. Kasi every time na may big and small problems po ako, si Lord na po talaga yung una kong nilalapitan, una ko siyang naaalala po. So every time po, ay dati po, bago pa po akong nakarating sa church, lagi ko rin po sinasabi na, hala, baka masunog ako, baka hala, hindi pa ako ready, masyado pa ako makasalanan para ano. Pero every time po na maririnig niyo po yung ganong statement po sa inyo, sa iba po, always remember po na yung church po is hindi para sa mga perfect peoples. Yung so, yung church po is hindi naman po tayo nilalayuan, hindi po natin napapansin na hindi naman po si Lord yung lumalayo sa atin kapag may mga kasalanan tayong ginagawa, kundi tayo po yung mismo lumalayo kay Lord. Kumbaga, inaantay niya lang po na i-accept natin yung call niya, and sobrang very proud and very happy po ako na mula last year po, tinanggap ko po yon yung call po ni Lord. So na-realize ko po na sa bawat delay po, sa mga struggles dun po sa journey ko, is may preparation po pala si Lord para sa akin. And nire-ready niya po ng mas buo yung heart ko po. So, dahil po, hindi ko pa man po masabi na fully na bago na po talaga ako, pero I'm proud po na masasabi kong nasa proseso na po ako. And araw-araw, mas gugustuhin ko pong piliin si Lord and mas mapalapit po sa Kanya. Dahil yung pagbabago po is nagsisimula po kapag buong puso mo pong tatanggapin yung calling po ni Lord. Sige po, palakpakan po natin ng Panginoon sa buhay po ni Ate LJ. Nakakatuwa po, no? Kaya sa mga kabataan, sa mga bagong kabataan na nandirito ngayon, isa pong kagalakan po sa amin na makita kayo. Kaya soon, and nawa maging prepared po tayo sa time na mapakinggan po natin ang mabuting balita. And we encourage everyone po na kung ano man yung naranasan or na-experience ni Sis LJ, ay nawa maranasan nyo rin. So bago tayo magpasimula or sumunod sa ating pong gawain, inaanyayahan ko ang bawat isa na gumawa ng circle. Yes, lahat po kasali. Oo, pakigilid lang yung mga upuan. Lahat tayo kasali, ha? Yan. Hindi, I mean yung upuan nakagilid lang, pero kayo, nakabilog kayo. Oo, yan. Pagilid lang. Ang game natin is pass the ball. Yes. This is for our icebreaker. Ang game natin is called pass the ball. So, sige, mag-create kayo ng center. Ng bilog. As in, bilog kayo. Yan. Mark, dito ka, Mark. Yan. Raiden, dito ka, Raiden. Raiden. Mas malaki space. Dito. Yan. So, sige, mag-circle. Asan na yung bola ko? I know, nakikita nyo na to sa TikTok. So, kung kanino ko ipapasa yung bola, kunwari, siya nahawakan niya yung bola. Kayong dalawa uupo. Yung dalawang nasa gilid uupo. Tapos, ipapasa mo ngayon. Kunwari, napunta sa'yo. Dalawa kayo uupo. Kung sa kanya niya pinasa, dalawa kayo uupo. So, kung hindi nakasunod, kung halimbawa, pinasa ko sa'yo, hindi siya nakaupo, tanggal na. Okay? Okay, sige. Wala bang pa-music dyan? Gawa kayo ng circle, Circle kayo. Yan, may konting pa-music man dyan. Kunti lang. Music, ay. Ayan, sige, let's start the game. Ready na ba ang lahat? Sige, ready! Ulit. Hindi nasalo. Pasensya. Dapat masalo. Sige. Ha? Ready, get, set, go. Upo! Uy, hindi kayo upo! Hindi kayo. Hindi. Ang instruction kasi, di ba yung... Hindi. Kunwari, nasalo niya yung bola. Yung dalawang nasa gilid niya, uupo.
Oo, dalawa kayo. So, ipapasa niya yung bola. O, sige, trial. O, sige, try nga. O, sige, ipasa mo yung bola sa kabila. Sa iba. O, uupo kayo, tas pasa mo. Yan. Pero, this time, mas mabilis. Oo, after maipasa yung bola, tatayo na yung mga umupo. Okay, sige, ready? And go! Pasa agad. Ay! Bilisan mo magpasa. Bilisan mo magpasa para may thrill. Pasa mo, pasa mo, pasa mo. Wait lang. Para may konting pagkapasa, upo agad. Pag 1, 2, pagkabilang ng 2, ay 1, ay ano daw? Hindi, basta ako na lang magdidikta kung out na or hindi. Sige, basta pagkapasa, upo agad. Okay, ready and go! Uy, ayusin mo naman pasa. Ulit. Tanggal na si Carlo. Late. Upo ka na ulit. Ready and go! Wait lang. Isa pa. Yung mga sasalo ng bola, hindi uupo. Pag umamba kayong uupo, tanggal kayo. Okay? Sige. Sige, kasama yun na. Ready and go! Ayusin yung bola. Pwede kayo manlito. That's okay. Sige, bilisan mo pasa. Ulit, sige. Pasa mo na yan kahit kanino. Tanggal yon. May umamba. Hindi ikaw. Sino yung umamba? Ayun. Okay, tuloy tayo. Tuloy. Sige, pasa mo agad. Pagkapasa sa'yo, pasa nyo agad. Huwag nyo hintayin silang umupo. Oy, tanggal ka. So pa, ready and go! Compress konti. Ready and go! Jimwell. Umaamba ka, Jimwell. Ano yung Jimwell? So pa, ready and go! Okay, I praise when I feel it, and I praise when I don't. Ready and go! Si kanino yun? Ulit. Ready and go! Ay, sorry. Sige. Yung hangin pa. Pagkakapasa nyo. Ba't ba ikaw gusto mong umupo? Tagal na si Jatos. Ready, go! Ikaw nagpasa, ikaw umupo. Compress. Ready, go! Tanggal ka, EJ. Aamba ka pa eh. Ready, go! Ano, Kylie? Delay ka na. Tama ka na. Masyado ka nagiging masaya. So, kayo dito, guys. Gitna kayo. Hindi. Yan. Ready, go! Ay! Ulit. Saka. Ulit gabi. Jazz. Ano jazz? Okay, go! Ayusin yung pasa para hindi dagaan yung bola. Isa pa. Ikaw na, pasa mo na. Isa pa ulit, pasa mo na. Oy, Jazz, hindi ka umupo. Ayan, medyo luwag na kayo kasi pag masyado malapit, di napapasa maayos yung bola. Ready? Ayun na pala. Go, sige. Bilisan nyo na yung pasa.
Oh, tanggal si Heini. O, di ba? Ganun lang mabilis magtanggal. And, meron pa ba? Oh, tanggal ka. Ikaw ba't ba yung nagpapasa ng bola? Gusto niyong umupo. Okay, go. Oh, tanggal ka na. Oh, hindi tatlo na lang kayo. Sige nga. Paano kayo natin magiging laro dyan? Sige nga. Oh, tanggal ka. Okay. Panalo silang dalawa. Dahil dyan, meron kayo. Asan na yun? Asan na yun? Ayun. Meron kayong pansit kanto. Yung isa. Okay, pakibalik na po yung mga upuan. Yan, praise God. Natuwa ba ang lahat? Icebreaker pa lang yan. And we're gonna have more later on. Praise God. Isa-isa lang. Baka mapagod. Okay. Ayan. So, nag-enjoy ba ang lahat? Okay. So, sa pagkakataon naman na ito, tayo ay magpupuri na sa ating Panginoon. Amen. Sige po, muli tayo po yung magsitayo. At pwede po ba akong makarinig ng isang hallelujah mula po sa bawat kaluluwa na naririto? 1, 2, 3! Hallelujah! Amen! Sige po, bago po tayo magsimula po magpuri, nabanggit po kasi kanina ni Sis LJ po sa kanyang testimony na ang church po ay hindi para sa mga perpekto. Kasi po, di ba, madalas po natin iniisip na, ay, baka masunog po ako dyan. Ay, baka, masyado pa ako makasalanan. Parang hindi pa buo yung faith ko Parang ganon. Ayan, pero, alam niyo po ba, during Jesus Christ's crucifixion, may hiniling siya sa Diyos. May hiniling siya na, sabi niya sa kanyang ama, Ama, wag mo munang, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. And from that verse, may nabasa po ako or may narinig po ako dati na ang sabi doon, yung judgment, matagal na dapat siyang gagawin. Matagal na dapat siyang ipapatupad dito sa sanlibutan, sa mundong kinapapaligiran natin ngayon. Tapos, nabasa ko din doon, napakinggan ko din doon, may hinihintay na bilang ng mga hintil o sasampalataya sa ating Panginoong Diyos. Pero, sa part na yon, ang pagsasampalataya natin sa Panginoon, hindi siya through surrender yourselves to Jesus Christ and boosh. No, hindi siya ganon. Kasi meron tayong kailangang mapakinggan. Kailangan natin mapakinggan yung gospel. Or kung ano ba yung ginawa ni Jesus para ikaw, ako, tayo ay maligtas. Kaya, alam niyo po, dito sa buhay natin ngayon, kung saan tayo nakatira, kung saan tayo namumuhay, dito tayo nakatira, at sa era na ito yung tinatawag natin na grace dispensation. Kaya po makikita po natin sa ating tema, behind the truth, grace over guilt. Kaya dahil po sa grace natin po Panginoon, tayo ay naligtas. Kaya niya sinuong yung lahat ng hirap, lahat ng kasalanan mo, kasalanan ko. Kaya lahat ng yon isinuong niya para tayo ay maligtas. Kaya sa pagkakataon pong ito, atin po itaas sa ating pong mga kamay, atin pong i-feel na ikaw lang mag-isa dito. Na nandun ka sa harap ng Panginoong Diyos. Nagbabalik ng papuri, nagbabalik ng parangal, nagpapasalamat sa bawat kabutihan na ipinaranas niya sa iyo. Sa bawat tagumpay na natamo mo sa iyong journey. Kaya sa pagkakataon ito, huwag tayong mahiya na i-declare kung ano yung ginawa sa atin ng Panginoon. Dahil sa Kanya, tayo nagtagumpay. Dahil sa Kanya, nakamit natin yung comfort, nakamit natin yung kaligtasan na nais nating matamo sa buhay na ito.
Grabe kadakilang katapatan natin pong Panginoon. Hallelujah. Kayo po yung magpuri at sumamba sa ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah. Lord, we surrender ourselves to you, O God. Ang puso ko'y dinudulog sa iyo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay pumisan. Minsan pa, ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mo, Panginoon. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng wala hanggang mga papurit at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Alam niyo po ba, ang tinatawag pong temple o tirahan ng Panginoong Diyos, hindi itong church, kundi yung puso mo. Yung puso ng bawat isa na sumasamba sa Kanya. Kaya muli, idulong natin ang puso natin sa Kanya. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Pagindapatin mo, Diyos. Pagindapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliit ka at sa'yo'y ayasakan. Muli, Panginoon, loobin mo ang aming puso. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa, hallelujah. Loobin mo, hallelujah, church. Surrender natin ating pong kaluluwa, ating buong puso sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng pag-awit sa Kanya, bibigyan ng papuri, pagtaas natin sa mga kamay, pagbuka natin sa mga bibig, para bigyan ng papuri ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Ngayon at kailanman. For the last time. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit at samba.
Amen. Sa pagkakataon pong ito, tayo po'y magbibigay ng papuri at tayo po'y papalakpak sa trono na ating po Panginoon. Hallelujah. Mari po ba kang makarinig ng isang masigabong palakpakan para sa ating Diyos na buhay? Amen. Amen. Tanging ang Diyos lang ang sapat. Amen po ba? Nakilang yung katapatan, O Jesus. Amen. Hallelujah. Dakilang iyong katapatan. Walang hanggang kapagkatawaran.
salita na ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise God. Yan, praise God. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Yung pong buhay na palakpak po para po sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Yan po, ako po'y buwabati na isa po mapagpalang hapon po sa ating po lahat. Ayan po, sa pagkakataon na ito, tayo po muna ay dumulog sa Panginoon sa isang pong panalangin. Hingin po natin sa Diyos ang kanyang pong patuloy na pagsama at pagbasbas sa atin sa oras na ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos, sa manasalangit, dakila at makapangyarihan sa lahat. Kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa oras na ito na kami, na inyong po mga tinawag, hinirang Panginoon, at ay pinagsama-sama niyo po, Panginoon, sa lugar na ito, kasama na amin po mga inimbitahan na amin po mga kaibigan. Lord, dalangin po namin na samahan niyo po ang pagtitipon ng mga kabataan na ito, kagaya ng inyong pong ginawa sa amin po mga buhay nung kami pa ay nasa ganitong mga edad, Panginoon. Sa mura po naming edad, Panginoon, kami po ay inyong po kinatagpo sa pamamagitan ng inyong pong mga salita. Dalangin po namin, Panginoon, na ikay mangusap sa buhay po nila at sa pagkakataon na ito sa pamamagitan ng inyong pong mensahe ay maunawaan po nila, Panginoon, kung bakit nga ba kami narito at ano po ang inyong pong layunin sa buhay ng inyong pong mga tinawag sa pamamagitan ng mabuting balita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang hapon na ito, hindi po masayang ang mga salita ng Diyos na aming pong tutuhayan. Higit sa lahat, dalangin ko po, Panginoon, na inyong pong Espiritu ang siyang mangusap sa buhay ng bawat isa. Katagpuin niyo po, Panginoon, ang lahat ng may pangangailangan sa oras na ito. Higit sa lahat, sa mga nagninithi na makilala ka, Panginoon, loobin nawa, Panginoon, sa tulong ng inyong pong mga salita at inyong Espiritu ay makilala kanilang lubos sa kanilang pong mga buhay. Ito po, Panginoon, ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen. At mari na po tayong magsiyo pong lahat. Yan, salamat po sa Panginoon. Yan, paumanin po kasi kinakabahan po ako. Yan, kinakabahan si Pastor Alvin. By the way, ako po si Pastor Alvin Clemente, assigned pastor po sa TRL Valenzuela. Ayan, salamat po sa pag-iimbita sa akin. Ang totoo po nito, ang plano po ay si Pastora G. Ang aking pong may bahay, pastora po ang aking pong asawa, ang supposed to be nandito. Kaya lamang po sa mga hindi inaasahang pagkakataon ay kinakailangan po natugunan po niya yung po kanya pong inaasikaso sa oras ito. Kaya po ako po nabigyan ng pagkakataon sa oras ito na makasama po kayo mga kapatid sa Panginoon. Amen? So bago po ako magpasimula, sino po dito ang kabataan? Taas ang kamay. Okay, mukhang ako na lang dito at si Pastor Sunny ang ang matanda rito. Okay, so ayan po mga kapatid sa Panginoon. By the way, ang ating pong tema na pag-uusapan po sa hapon na ito, nababasa niyo po ba? Ayan. Ano yung nasa likod? Truth. Okay. Akala ko sabihin po ninyo, tag-kortina. Ito, akala ko sabihin niyo nasa kortina. Hindi, joke lang po. Okay. So, truth. Behind the truth. Amen. So, mga kapatid sa Panginoon, bago pa ako magpatuloy, sino dito yung born again na? Or Christian na? Taas ang kamay. So, sino dito yung first timer? Taas ang kamay. Meron po mga first timer. Ayan, welcome kapatid. Ayan, 4 pala sila. Welcome. 5. Ayan, welcome po mga kapatid sa Panginoon. Nawa po ay katagpuin po kayo ng Panginoon sa mensahe po niya. Okay. So, pag-usapan po natin ang patungkol sa behind the truth. Okay. Sister Shama, ang hirap ng topic mo, sa totoo lang. Hindi ko alam kung saang verse ko kukunin ito. Pero salamat po sa Panginoon sapagkat meron po siyang nireveal na verse na doon po natin papasimula ng ating pong pagtatalakay. Bago ang lahat, pag sinabi po nating behind the truth, ano po ang inyo pong pagkaunawa? Pwede po kayong sumagot mga kapatid, kahit nandyan po kayo. Ano pag sinabing behind the truth o sa likod ng katotohanan, ano yung idea ninyo? Meron po bang gustong magsalita? Okay. Ayan, naiya po sila. Pag sinabi natin behind the truth, okay, so ayan, yung iba nag-check na ng Google. Okay, salamat kay AI. Okay? So, tanungin natin si AI. Yan, hindi tayo lalayo kasi ang
ang kabataan ngayon ang tanungan si Google saka si AI. Meron pa kang bago ngayon, chat GPT. Okay, magtatanong ka ng sagot. Okay, lalo pag sino dito ang nagcha-chat GPT? Taas ang kamay. Tiyatanong niyo yung mga sagot sa exam. Okay. Kasi kami dati, ginagawa namin, matanglawin. Paano matanglawin? Kailangan matalas ang mata mo. Kokopya. Okay. So, wag yung pong gagawin nyo. Masama po yan. Okay. So, hindi pa naman ako nakakilala sa Panginoon ng mga panahon na yan. Okay. Pag sinabi natin behind the truth, sabi po sa Google, pag sinearch po natin, AI so same lang naman yun eh. Pag sinabi natin AR, Artificial Intelligence, nagagather lang yan ng information about kung ano yung nakalagay kay Google. Pero not every information na mababasa po natin sa internet, yan, internet, okay? So, pagbigyan nyo na po ako, internet, parang tama ba yun? Okay? Internet, ay sabihin na po natin, talagang totoo. So, depende po yan kung sino yung nag-upload. So, not all the ideas ay masasabi po natin konkreto o ating po mapagbabasihan. So, sabi po doon, behind the truth. It means uncovering deeper underlying realities, motives, or causes that aren't immediately obvious, going past surface facts to find the real story, often involving hidden aspects, deeper meanings, and personal perception rather than just objective data. So, naintindihan niyo po mga kapatid? In Tagalog po, God bless. God bless kasi hindi ko rin po naintindihan. Hindi, biro lamang po. So, ibig sabihin po maabot sa Panginoon, kapag sinabi po natin behind the truth, mas inaalam po natin, o sabihin na natin, i-relate ko yung word na expose. Mas ine-expose po natin, o mas inaalam po natin, kung ano yung nasa loob ng katotohanan na yon. Amen? So, behind the truth, ano yung mas makikita pa natin doon na mga katotohanan? O parang ganito lang yan. Mag-cite ako ng example bago ako magpatuloy. Nakikita mo may gusto sa'yo. Parang may gusto sa'yo yung crush mo rin. Diba? Sino dito yung may mga crush? Taas ang kamay. Sana all nagka-crush. Okay. So, iniisip mo, yung mga titig niya. Diba? Gusto ka niya. Pero yung pala gusto lang niyang tanungin sa'yo, kung saan mo nabili lipstick mo. Ay, patay. May mga ganun eh. Di ba mahahaw sa mga? Hindi ko kasi alam kung paano magjo-joke eh. Para makakunik eh. So, malayo po kasi edad po natin eh. Okay, ako po ay going to 40s na eh. Kayo po ay mga... Okay. So, opo, yun. Kaya ang hirap eh. Hindi ko alam kung ano. Awa ng Diyos, tumawa naman po kayo. Okay, salamat po sa Panginoon. Salamat sa pag-unawa po sa nakakatanda. Okay. So, ibig sabihin, sa makakatotohanan, mas sasaliksikin pa natin. Kung ano yung makikita pa natin patungkol po doon. Yung iniisip mo na mahal ka niya, pero behind the truth, hindi pala. Ang sakit Okay. Ayoko sanang bitawan yun, kaya nga lang kailangan eh. Kasi mayroong ganun eh. Ang mga kabataan pa naman ngayon, madaling mahulog ang loob, di ba? Ganda nung pagka presentation, ganda gandang lalaki. Pero sa loob pala alam mo na. So, kayo na mag-isip na. Okay, so let us go to our verse. Ayan. So, let us read John chapter 8, verse 30 to 32. Kaya hirap na hirap po talaga ako. Pero hindi po ako pwedeng umalis doon sa word na truth. Ayan. So, let us read John chapter 8, verses 20. Ayan, simulan natin sa verse, 30 pala, sorry. 30. Ayan. Maraming nakarinig dito ang naniwala sa Kanya. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Let us read in English Standard Version, ESV. Tingnan natin. Masanay kasi ako sa English kahit di ko naintindihan. Okay. Ayan, English Standard Version. Ayan. Pero mas ginagamit kasi NIV. Sige, sa NIV na lang tayo. Verse 30. Verse 30.
Sabi po doon, even as he spoke, many believe in him. To the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Palakpakan po natin ang salita ng ating pong Panginoon. Amen. Dito po sa John chapter 8, kapag ating po itong tinignan mga kapatid sa Panginoon, dito po marami pong in-expose na katotohanan ang Panginoon patungkol sa buhay po ng tao at maging sa kanya pong pagkatao o sa kanya pong identity kung sino nga ba siya. Sino dito ang nakakilala kay Jesus? Taas ang kamay. Si Jesus Nazareno. Kilala niyo po ba si Jesus Nazareno? Kilala niyo po ba yun? Hindi niyo kilala si Jesus Nazareno? Batang Quiapo. Okay. Nagets mo ba? Si Coco Martin. Di ba yun ang pangalan niya? Jesus Nazareno. Hindi yung Jesus Nazareno na pag-uusapan natin. Kundi ang pag-uusapan natin ay si Jesus of the Bible. Amen. Jesus. Amen. Si Jesus Christ. So, tinatawag din po siyang the Nazarene or Nazareno, mga kapatid sa Panginoon. So, si Jesus, ang dami po niyang, sa chapter na ito, ang dami po niyang katotohanan na ipinahayag patungkol sa tao. Una doon, yung patungkol sa bakit nga ba ang tao ay namumuhay sa kadiliman. Mababasa po natin sa verses 1 to the following. Hindi na natin titingnan, babasahin mga kapatid sa Panginoon, ay dahil po siya po ay wala po sa buhay po nila. Pero sinabi Jesus, John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. Ang sino mang sumusunod sa Kanya, kailanman ay hindi nalalakad sa kadiliman, kung hindi siya po ay magkakaroon ng liwanag na may buhay. O, amen? So mga kapatid sa Panginoon, Kanya pong binigyan ng emphasis yung pong patungkol sa katotohanan. Ang sabi po niya doon, basahin ko po ulit. As he was saying these things, many believe in him. Marami yung naniwala sa kanya. Marami yung naniwala sa kanya along the way na siya po ay nagpapahayag, along the way na siya po ay nagpapaliwanag ng mga katotohanan patungkol din po sa kanya. Ngayon, sabi Jesus, so Jesus said to the Jews who had believed him, yung mga naniwala na sa kanya, if you abide in my word, you are truly my disciples. And you will know the truth, and the truth will set you free. I-highlight ko lang po yung tatlong words dito. Sabi doon, tatlong phrases. Una po yung abide in His words. Sabi po niya, kung kayo ay mananatili doon sa salitang sinasabi ko sa inyo. Napakahalaga po kasi na yung pong mag-abide doon sa kanya pong mga salita. Amen? And the Bible itself, hallelujah, is what we call the written Word of God. Amen? So napakahalaga po sa isa pong Kristiyano na. Sinong Christian? Born again. Taas ang kamay. We should be abiding or remaining in the very words of Jesus. If you are saying you are a Christian, dapat nananatili ka doon sa salita ng ating Panginoon. You continually believe in the Bible o in the Word of God kung ano ang sinasabi nito sa iyo. Kung talagang tunay kang naniniwala sa Kanya. Amen? So, mga kapatid sa Panginoon. Pangalawa, you know the truth. Napakahalaga. Para malaman mo yung katotohanan patungkol sa Kanyang mga salita, patungkol sa Kanya, dapat maunawaan mo kung ano yung sinasabi niya o kung ano yung sinasabi niya o doon sa tinatawag na salita ng Diyos. Para mo makilala si Jesus. Kasi sa panahon po natin ngayon, si Jesus ay hindi po natin personally makikilala. Amen? Kasi nung po mga panahon na ito, siya po ay nagkatawang tao. Bumaba mula po sa kanya, pagiging salita ng Diyos. He is the Word of God. John chapter 1 verse 1. Siya po ay nag-incarnate o nagkatawang tao para po doon sa divine purpose na ibinigay sa kanya ng Panginoon. To be the Savior of the humankind. Mamaya malalaman po natin bakit po niya ginawa po yung mga kapatid sa Panginoon. Siya po yung pong salita ng Diyos na nagkatawang tao. Kaya nung pong pagkakataon na ito, mga kapatid sa Panginoon, pinapaunawa niya, pinapahayag po niya yung mga katotohanan patungkol sa Kanya at sa salita ng Diyos. Kaya pag ikaw ay nakinig sa Kanya, malalaman mo yung katotohanan. Amen? Kaya po, para mas makilala natin kung sino siya,
You need the word of truth. You need the Bible or the word of God para mas makilala siya. Kasi kung babasahin mo lang yung isang bahagi ng kasulatan o ng Bible, hindi mo lubos na makikilala si Jesus. Kung kumbaga, merong paraan ang Diyos para makilala mo siya. Mamaya mas magiging malinaw po sa atin ito. At panghuli, the truth shall set you free or the truth will set you free. If you want freedom, hallelujah. Kung gusto mo ng kalayaan para sa buhay mo, mga kapatid sa Panginoon, the only way to experience freedom is only through Jesus Christ. He is the truth. Sabi ni Jesus Christ, John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Amen. Siya po ang katotohanan. If you need freedom, anumang klaseng freedom po ito, any bondage in your lives, in our lives, mga kapatid sa Panginoon, we need Jesus. Amen. So, mga kapatid sa Panginoon, so kung gusto nating malaman ang katotohanan, behind the truth, ang dapat po pala nating, sabihin na po natin, saliksikin, o ating pong kausapin, o sabihin na po natin ay i-search, ay walang iba, kundi ang Bible o yung Scripture. Amen. If you want to know the truth, dapat mo palang basahin, unawain, mapag-aralan, walang iba kundi itong salita ng Diyos. Kasi dito mo masusumpungan yung katotohanan. At ang katotohanan na yon, walang ibang nagre-reveal nun, kundi si Jesus Christ. Amen? If you want to know the truth about bakit nag-exist sa mga tao, meron po kasing paniniwala na ang mundo ay nagbula saan? May tinatawag na Big Bang Theory. Napag-aralan niyo po ba yon? O sino dito ang sang-ayon kay Charles Darwin na ang tao po ay nanggaling sa unggoy? Taas ang kamay. Meron ba dito? Napag-aralan niyo po ba yon? Na ang tao daw po galing sa unggoy na nag-evolve. Tingnan sa iyong katabi. Mukha ba unggoy? Slight lang, pastor. Ako, kahit naman ako parang mukhang unggoy, hindi naman mapapayag na sabihin galing ako sa unggoy. Pero wala pa naman ako nakita nag-evolve. Amen. Tingnan sa iyong katabi, nag-evolve ba? Okay. So, nag-evolve, pastor, mas gumanda siya, mas pumogi siya. Amen. So mga sa Panginoon, ibig sabihin, para mas maunawaan natin yung katotohanan, saliksikin natin sa Bible. Bakit meron tao sa mundong ito? Pag binasa mo ang Bible, you will understand that everything good in this world, hallelujah, is created by God Himself. Amen. Kung bakit nandito tayo, malalaman natin, ang Diyos pala ang siyang nilikha sa lahat ng bagay. Bakit may puno? Bakit meron siya? Bakit meron ako? Bakit bagay kami? Okay. So, ganon. Well, nasa inyo na yun. Okay. So, mawad sa Panginoon. So, meron lamang po akong 5. Mapahaba ko eh. Meron po akong 5 katotohanan lamang po na gustong i-share sa inyo. Mas unawain na. Alam ko, narinig nyo na po ito, pero sa biyaya po ng Diyos, mas maunawaan po natin ito. 5 katotohanan na gusto ko pong maunawaan po natin sa hapon na ito. So, meron po itong acronym. Nauso ko si acronym. Gagayahin ko sila. TRUTH. Okay. T stands for that we are born sinners. Ulitin ko po. That one truth na dapat natin maunawaan, that we are all born sinners. Amen. Kaya ka laging nagsisin lang sa GC. May instruction si teacher. Sin ka lang ng sin. Wala kang reaction. Kasi you are born sinner. Ay, iba pala. Sorry. Iba palang sinner. Yung sinner, yung laging titingnan sa GC pero hindi nag-interact. Kaya tawag na pangalan mo, hindi yon. Sinners, ibig sabihin makasalanan. Lahat po tayo pinanganak na makasalanan. Okay, amen. Ano po sabi po ng Bible? Romans 3:23. Sabihin nyo na lang, aray ko. Lahat naman po tayo damay-damay dito. Okay. Romans chapter 3 verse 23. Ayan, tingnan po natin. So, muna hirapan na sila sa akin. Okay, Romans chapter 3 verse 23. Ayan, sabi dito. For all, anong ginamit na salita? For all, lahat, have sinned. Past tense. For all have sinned and fall short of the glory
of God. Basahin pa po natin in Psalms 51 verse 5. Awit 51 verse 5. Tingnan po natin ang Awit 51 verse 5. Kung titignan po natin maabot sa Panginoon, nakakagulat, no? Sabi po ng Bible, tayo po ay ipinanganak na, tayo po ay, lahat ay makasalanan. In Psalm, ayan pala, sorry. Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Sa Tagalog, tingnan natin. Ako'y masama na, buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y iluwal. So ito po nakalulungkot na katotohanan, mga kapatid sa Panginoon. We are all born sinners. Amen. Walang ni isa man sa atin ang umabot saan? Sa pamantayan ng Diyos. So ang tanong, bakit tayo naging makasalanan? Dahil po ang ating pong mga magulang, yung kanununuan natin, hindi yung mga unggoy ni Charles Darwin. Sino ba ang unang tao sa mundo? Sino nakakalam? Si Eva at Adan. Si Eva at Adan. Ba't alam niyo yun? Saan nyo nalaman yon? Sa kanta o sa Bible? Si Eva at si Adan. Si Adan at si Eva. Ayan. Titin natin mga kapatid sa Panginoon. Sila po yung unang taong nilikha ng Diyos. Amen. At si Adan po nung nilikha ng Diyos, nilikha po ng Diyos sa kanya pong wangis at sa larawan po ng Diyos. Amen. Tingin ka sa iyong katabi, mukhang Diyos ba yan? Diyosa lang daw, extra Diyos. Sabi nga na. Nilikha tayo sa wangis at larawan po ng Diyos. Paano natin naging kalarawan ng Diyos? Paano natin naging kawangis? Kasi meron po tayo tinatawag na kaluluwa. Sabi mo kaluluwa. May kaluluwa ka ba? Tingin sa iyong katabi. Meron. Lahat po ng taong nabubuhay, merong kaluluwa. Amen. So yung kaluluwa na yan po ay infinite. Walang kamatayan po yan, kaluluwa na yan. Kagaya ng Diyos. Amen. For our God is eternal. Is eternal God. Nung ika tayo ng Diyos, ang pagkatulad natin, pagkawangis natin sa Kanya, hallelujah, ay ang Diyos, kung paano siya ay nag-e-exist pang walang hanggan. Yung kaluluwa natin, hallelujah, ay nag-e-exist din pang walang hanggan. Amen. At nung nilikha tayo ng Diyos, meron tayong tinatawag na mind, will, and emotion. Sabihin mo, mind, will, and emotion. Amen. So, sino ba nasasaktan sa tuwing magbe-break kayo? Yung bang katawan o yung kaluluwa? Mali. Yung pong kaluluwa nasasaktan. Kasi ang kaluluwa may damdamin. Yung katawan po natin may tinatawag na 5 senses. Amen. Ano po yung 5 senses? Touch by touch. Kantayin. Okay, sense of touch, sense of smelling, tasting, hearing, and sight. Amen. Yun, sight. Yun ang meron ng ating katawan. Pero, ano meron natin ang kaluluwa? Kaluluwa. Emotion. Siya yung nakakaramdam. Sino nakakita na ng patay? Huwag titingin sa iyong katabi. Mukha lang patay yan. Hindi, joke lang. Sino nakakita na ng patay? Nasubukan niyo bang kurutin yung patay? Ito kaya, sample. Kurutin ko kaya to. Aaray kaya to? Ayaw maray eh. Patay na ba yan? Di ba pag may kunurot ka bigla, hindi niya alam. Anong reaction niya? Aaray. Kasi siya yung merong yung nasaktan doon, hindi yung katawan eh. Alam mo kung ano nasaktan doon? Yung kaluluwa. Kasi yung kaluluwa nagre-relate saan? Doon sa nararamdaman ng katawan. Amen. At siya din yung may intellect. O merong mind. Siya yung merong isip. Amen. Siya yung nag-iisip. Kaya minsan naisip natin, bagay kami. Kahit hindi naman. Hindi yung katawan, kundi yun yung kaluluwa mo. Kasi unique ang kaluluwa natin. Kung ano yung personality mo, that's your soul. Ikaw yun. Unique ang pagkakalikha sa atin ng Diyos. Walang pagkakapare-pareho. Gusto nyo ba pare-parehas tayo? Ayaw mo nun, no? Pare-parehas tayo. Pag nagkatinginan tayo, hindi natin sino si ano, gano'n na. Diba? Ang panghuli, yung will. Sabi mo, will. Sabi nyo, wow, will. Hindi po yun ha.
Hindi po yung will of fortune, kundi yung will, yung kalooban. The one who decides is not your body. It's your soul. And that's the truth. Amen. Ang nagde-decide sa'yo ay walang iba, kundi yung iyong kaluluwa. So bakit ko po ito sinasabi sa inyo, mga kapatid sa Panginoon? Kasi pumasok yung kasalanan sa pamamagitan ni Adan at Eva. So there is what we call original sin. And that original sin is in the blood. Nasa dugo yung original sin. And for you to, para mawala yung original sin, dapat tanggalin sa iyo ang iyong dugo. Pero pag tinanggal sa iyo ang iyong dugo, ano mangyayari sa iyo? We just have 4 liters of blood. Pag naubos yun, ano mangyayari sa iyo? Dedo ka na. Amen. You will be dead. At nakalulungkot doon, mamamatay kang makasalanan. Dahil yun sinasabi po ng salita ng Diyos. Amen. And that's our condition. We are spiritually dead because of Adam's sin. And Eve's sin, tayo po naging spiritually dead. Let us see kung ano yung condition ng patay sa espiritu. Ephesians chapter 2 verse 1 to 4. Hindi lang tayo sinner, kundi tayo din po ay pinanganak na spiritually dead, patay sa espiritu. Okay. Sabi dito, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Ang kausap po ni Pablo dito ay mga taga-Epeso, mananampalataya. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa himpapawid, ang espiritong nag-ahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Next verse. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. Kaya kung ano ang gusto ng katawan, yun ang sinusunod natin. At sumusunod sa hilig ng mga katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas sa kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuotan ng Diyos. Amen. So ang condition ng isang taong makasalanan, we are born sinners. Itong condition natin, we are spiritually dead. Patay tayo sa spirito. Ang isang tao po, nung nilikha si Adam at si Eve, meron sila tinatawag na body, soul, and spirit. But sadly, nung nagkasala si Adan, kinain yung, ano yung kinain? Apple. Hindi po apple yon. Di ibig sabihin, pag kumakain tayo ng apple, lagi tayo nagkakasala. Ganun ba yon? The fruit of the tree of knowledge of good and evil. Yung pong prutas, yung bunga ng puno na nagbibigay kaalaman sa mabuti at masama. Tanong, do you know that alam niyo po ba kung ano yung tama at mali? Sino dito ang alam niya tama at mali? Taas ang kamay. And that is the proof that original sin is in you. Is in us. We know. Alam natin kung ano yung tama at mali. Yun ang problema po natin. Bakit alam natin ang tama at mali? Kahit nga ang bata, di mo turuan ng masama, kusayang matututo. Why? Kasi yung original sin nasa kanya. Amen? Kaya magugulat ka, bata pa lang, nagmumura. Kasi yun na nakita sa matatanda. Bakit madali niya na-adapt? Kasi, yun nga, we are born sinners. Amen? We are spiritually dead. Namatay yung spirito kasi sabi ng Lord, huwag mong kakainin yung bunga na pinagbabawal. Hindi masanas, ha? Yung bunga ng puno na nasa gitna, ano yun? Yung puno ng nagbibigay kaalaman, na may bunga na bibigyan kaalaman sa mabuti at masama. Kasi kung pag kinain mo yun, ano mangyari? Mamamatay ka. Tanong, nung kinain ba niya, namatay siya? Hindi, kasi nabuhay pa si Adam na mahigit 900 years. Pero may namatay sa kanya. Ano namatay sa kanya? Spirit. Yung spirito. Kaya lahat ng taong pinanganak mula kay Adam, pinanganak silang wala ng espirito. So that is the reason why you need to be born again. Amen? Kasi wala ka ng espirito. Kaya kapag inaakay ka sa gawain ng Diyos, ang hirap. Bakit? Hindi mo gusto yung mga about kay Lord, about sa mga spiritual things. Why? Kasi wala kang spirito. Amen? That's why you need to be born again. At mamaya malalaman natin paano ba isang tao magiging born again. Palakpakan natin ating Panginoon. Number 2, letter R. Redemption and remission is only through Christ. Ito ang katotohanan. Yun daw pong katubusan at pagbabayad sa kasalanan, ito po ay sa pamamagitan lamang ng Kristo. Sabi po sa Romans 3:23-25,
Kanina, yung katotohanan, we are born sinners, sabi ng Romans 3:23. Pero may kasunod yun. Tingnan natin. Romans 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man nakaaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Next verse. Ngunit, dahil sa kanyang kagandahang loob, kaya yung pinaka-tema natin, no, hindi ko kasi nakita agad, Sister Shame, grace over guilt. Okay, merong ito yung grasya ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob, na walang bayad niyang ibinigay, sila ay itinuring na matuwid sa mamamagitan ni Kristo Jesus, na siyang nagpalaya sa kanila. Nabanggit kanina sa teksto natin, di ba? Yung freedom. It is only through Jesus Christ. Siya ang iniaalay ng Diyos, propitiation, bilang handog upang sa mamamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Take note, mapatawad ang lahat ng kasalanan ng mga sumasampalataya sa Kanya. So you need to believe kay Jesus. Amen? Ginawa ito ng Diyos upang patunayang siya'y matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. Amen? Mahabang panahon nagtiis ang Diyos. Ang Diyos po kasi makatarungan Diyos. Yung kasalanan dapat patawad ng kaparusahan. Pero iba yung ginawa ng Diyos. Imbis na parusahan po ang tao, gumawa ng paraan ang Diyos para maligtas ang tao. Kasi nung nagkasala si Adan at Eva, hallelujah, na-prophesy na kung ano ang gagawin ng Diyos. Genesis chapter 3 verse 15. Ano pa sabi po doon? Genesis chapter 3 verse 15. Nag-prophesy po ang Lord. Ayan, sabi dito. Kayo ng babaeng aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya'y lagi kong paglalabanin. Ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo at sa sakong niya, ikaw ang tutuklaw. Sinong kausap dyan? At sinong kausap dyan ng Lord? Sino yung binibigyan niya ng ano dyan? Yung serpent, yung serpente. Kasi yun ang nandaya kay Adam at kay Eve. Amen? Kay Eve, una si Eve. So sabi doon, kayo ng babae aking pag-aawayin. Binhi mo't binhi niya'y laging kong paglalabanin. Wala pong binhi ang babae. There's no seed. Yung seed, hindi po nanggagaling saan? Sa babae. Saan nanggagaling yon? Sa lalaki. Amen. Pero sabi doon, binhi ng babae. O seed of the woman. Ang tinutukoy dyan, walang iba, kundi si Mary, nung ipinanganak si Jesus Christ. Kaya sinasabi niya, ipinapahayag na yung magiging katugunan ng Diyos, kaligtasan yun ng Diyos para sa tao, na kahit nagkasala si Adan at Eva, hallelujah, nandoon yung pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Amen? Palakpakan po natin Panginoon. Kaya in Ephesians chapter 1 verse 7, sabi doon, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, nang sa gayo'y pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya si Jesus ang naging redemption and remission of our lives. Amen? And number 3, letter U. Bibisan ko na po, matatapos na po yung aking oras. We should understand the need for a Savior. Amen? We need a Savior. Understand that we need a Savior or a salvation. Sabi po dito, in 1 Timothy chapter 1 verse 12 to 17. Unang Timoteo chapter 1 verse 12 to 17. Kasi marami nagsasabi, hindi ako bagay sa church kasi makasalanan ako. Ay, tingnan natin yung pananaw ng isa sa mga nabuhay sa mundong ito, na para po sa kanya, siya ang pinakamasama sa lahat ng tao na buhay sa mundong ito. Sabi dito, in 1 Timothy chapter 1, verse 12 to 17. Tingnan po natin kung ano yung pananaw ng isang taong to. Sabi dito, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Jesucristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Ay, naging lingkod ng taong ito. Next verse. Kahit na noong unay nilapastangan, inusig at nilait ko siya, ito yung ginawa niya, nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Sino tutukoy dyan? Si Jesus. Sa kabila nito'y nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung ako'y hindi pa sumasampalataya. Next verse.
Pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na natatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. Sino? Mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa kanila. Sabi nito si Pablo. Next verse. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtsatsaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin Panginoon. Even yung deklarado, even the declared, the chief of the sinners, si Pablo. Bakit sinabi po ni Pablo na siya ang pinaka makasalanan? Kasi siya po ang number 1 na taga-usig ni Lord. Inuusig niya yung church na tinatag ni Kristo. Mamaya maunawa natin kung ano yung church. At siya po, ang ginagawa po niya, akala niya yung kanyang mga kababayan tumalikod sa kanilang relihiyon. Kasi ang relihiyon po nila Judaism. Isa po siyang Pariseo. Mahigpit sila sa kautusan. Kasi kung meron mang masasabi po nating relihiyon talaga na sabihin natin nagmula sa Panginoon, walang iba kundi Judaism. Kasi yung batas nila, saan nanggaling? Sa Diyos yan. May tinanging kasing bayan ng Diyos. Sino ang tinanging bayan ng Diyos? Israel. Sino alam ang Israel? Taas ang kamay. Alam niyo po ba yung Israel? Okay. Hindi niyo ba naririnig sa news o nababasa sa Facebook? Pansinin po ninyo sa panahon natin ngayon. Dati naman, hindi naman naririnig yung Israel, pero ngayon, bakit puro Israel, Israel? Binomba ng Israel ng ganito. Yung Israel, ganito, ganon. Kasi yung Israel, yan ang piniling bayan ng Diyos. Yung mga Hudyo. Amen. Doon may tipan ng Diyos sa kanila nung una. Mamaunawaan po natin mahabot sa Panginoon. Sabi po doon, sabi ni Pablo, siya ang pinakamasama sa lahat kasi inuusig ko yung mga tagasunod ni Kristo, yung mga born-again Christian, yung mga followers ni Christ, inuusig ko. Pinahuhuli ko sila, pinadadampot, at yung iba sa kanila, pinapatay. Kaya sabi niya, siya ang pinakamasama sa lahat. Pero ano sabi niya? Kahit na siyang pinakamasama, hallelujah, kinahabagan ng Diyos. Kaya kung sinasabi mong, hindi ako karapat-dapat dyan sa church kasi makasalanan ako, ito nga, pinaka-chief of the sinners, sabi po niya eh. Pero, naranasan niya ang habag ng Diyos, ikaw pa ba? Amen. Paano ba natin palakpakan natin, Panginoon? Ang maganda po sa kanya, nagpakilala ang Panginoon sa kanya. Amen. Kaya po nung sa kanya pong way doon sa Damascus, kinatagpo siya ng Panginoon. Kaya from the number 1 persecutor of the church, naging number 1 defender of the church. At ang daming church po niyang itinatag. Mamaya maunawa natin kung ano yung church. At biyaya po ng Diyos sa panahon po natin, inabot tayo dito. Kasi mamaya maunawa natin bakit po yun. Amen? So, letter T, number 4, para matapos na po tayo. The gospel is the only saving message of God. One truth na dapat natin maunawaan pa. The gospel is the only saving message of God. Sino dito ang gustong maligtas? Sino ang gustong magkamit ng buhay na walang hanggan? Taas ang kamay. It is only through the gospel about Jesus Christ. Si Pablo, bakit nabago ang buhay po niya? Kasi naunawaan niya ang mabuting balita patungkol kay Kristo. Galatians chapter 1, verse 11 to 16. Sabi dito, ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, na hindi katahanan tao ang mabuting balita or gospel sa English or good news sa English na balitang pinapangaral ko. Hindi ko ito tinanggap mula sa tao ni itinuro sa akin ng tao. Si Jesucristo ang nagpahayag nito sa akin. Sabi niya, si Jesucristo nagpahayag nito sa akin. Kahit na si Jesus by that time, nasa langit na. Pero pinagpahayagan niya si Pablo, kinatagpo niya si Pablo doon sa road of Damascus. Verse 13, hindi kaila sa inyo, verse 13, hindi kaila sa inyo kung paano akong namuhay noon bilang kaanib ng relihiyon ng mga Hudyo. Walang awa kung inusig ang iglesia ng Diyos. The church.
Iglesia ng Diyos, the church. Inusig po niya. At sinikap kong wasakin. Ganon siya kazilos sa kanyang sa kanyang religion. Gusto niyang sirain yung church. Next verse. Sa reliyon ng mga Udyo, nahigitan ko ang maraming kasing edad ko at ako'y lubang masugid sa kaugilan na aking mga ninuno. Next verse. Ngunit, dahil sa kagandahang loob ng Diyos, grace of God na naman. Because of the grace of God, pinili niya ako bago pa ako ipanganak at tinawag upang maglingkod sa Kanya. Next verse. Nang minabuti niyang ipahayag sa akin ng kanyang anak upang maipangaral ko siya sa mga hentil. Mahal ba natin palapakan natin, Panginoon? Ipinahayag ni Jesus kay Pablo yung gospel. Ni-reveal kay Pablo yung gospel. At itong gospel na ito ang naging paraan para ang lahat ay sumampalataya. Ang ganda ng sinabi sa verse 15, pinili na siya nung pamanguna bago siya ipanganak para maging lingkod ni Jesus Christ. Bakit? Ano ang layunin ng Diyos sa kanya? Ipahayag ang mabuting balita sa mga hentil. Alam niyo po ba kung sino itong mga hentil na ito? Sino po yon? Tayo. Pangit lang po kasi ibig sabihin ng Gentiles. Pero pwede niyo i-search kung ano ibig sabihin ng Gentiles. Pag sinabi kasi Gentiles, we are out of the covenant promises of God doon sa Israel. Ibig sabihin, we are the heathens. Tayo yung mga taong labas saan? Sa plano ng Diyos. Amen? Mga Gentile po tayo. Mga taong hindi po Bakit? Kasi yung covenant na yun, kanino lang yung pinapagawa? Sa Israelita. Amen? Sila lang yung gumagawa nun. Ginaya lang ng mga Pilipino. Amen? Sila po yun. Covenant sa kanila, ginagawa lang po natin. Physically. Pero walang epekto yun spiritually. Pero mabot sa Panginoon, tayo na mga na hindi tayo Hudyo, biyaya po ng Diyos, si Pablo ang ginamit ng Diyos para ipahayag yung mabuting balita sa atin. At umabot dito sa Pilipinas through the Bible, the Word of God. Panapakan po natin Panginoon. Sabi po sa Romans chapter 1 verse 13 to Romans chapter 1 verse 13 to 14. Tingnan natin. Malapit na po magtapos mga kapatid. Pasensya na kayo. Si Shama dito ako dinala eh. Ayan. Ayan, verse, 15 to 16. Sabi diyan, kaya nga nais ko ring ipangaral diyan sa Roma ang magandang balita. Next verse. Hindi ko ikinahihiya. I am not ashamed of the gospel about Jesus Christ. Hindi ko ikinahihiya ang magandang balita o mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat, take note the words, kaligtasan para sa bawat sumasampalataya. So, ibig sabihin, yung gospel, sabi doon, it is the power para po ang isang tao, pag sumampalataya ka sa mabuting balita, ito yung kapangyarihan ng Diyos para iligtas ka. Hindi ko ikinahiya magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay, sa mga Hudyo, sa mga Israelita. At gayon din sa mga Griego na mga lahing hentil. Next verse. Sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paanong itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya buot sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi ng kasulatan, ang itinuring ng Diyos na matubid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Palakpakan po natin Panginoon. Kaya pumabot sa Panginoon, only through the gospel you will be saved. The question is, do you know the gospel? Alam niyo na po ba kung ano ang mabuting balita? Taas ang kamay ng alam na. Yung totoo, alam mo na yung mabuting balita, the gospel. Sino yung hindi? Taas ang kamay. Yung totoo, hindi niya alam. Ano ba yung gospel na yan, mabuting balita? So you need to know. Kailangan mo malaman kung ano yung mabuting balita. Napakahalaga po ng mabuting balita. Sapagkat ito din ang iniuutos ni Jesus sa mga alagad na mga unang tinawag bago si Pablo na ipangaral. Mark 16, verse 15 to 16. Sasabihin ko na lang. At sinabi ni Jesus sa kanila, ang kausap dito yung mga alagad, humayo kayo sa buong sanlibutan
at ipangaral ang mabuting balita. Ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Anong utos si Jesus? Ipangaral ang mabuting the gospel. Ang kailangan ipangaral, mabuting balita. Ang nakalulungkot, hanggang ngayon, hindi natin alam kung ano yung gospel. Pero magpasalamat kayo sa Panginoon. Palakpakan nyo ang Diyos sa buhay ng mga kapatid natin dito sa TRL Caloocan, yung nag-invite sa inyo kasi mahal ka niyan. Concern siya sa iyo. Bakit? Anong gusto nila? Mapakinggan mo yung mabuting balita na napakinggan din namin. Hindi din namin alam yung mabuting balita na yan. Oo, kilala namin si Christ kasi narinig namin. Minsan nabasa namin yung Bible. Pero yung personally nakilala siya at yung mabuting balita, hindi. Ano ba yung mabuting balita? Ito po ang paraan ng Diyos para ang tao'y maligtas. Amen. Sino dito ang gusto ang pangalan niya masulat sa aklat ng buhay? Taas ang kamay. Philippians chapter 4, verse 1 to the following. Kasi through the gospel, ang pangalan mo. Ano pangalan mo, sister? Maita. Maika. Ayan, Sister Maika. Ano pinili niya? Sister Maika Basco. Para ang pangalan mo, Sister Maika Basco, ay masulat sa aklat ng buhay. Gusto mo ba? It is only through the gospel. Kaya nga mga kapatid ko, minamahal at pinananabikan aking kagalakan at karangalan, sa ganitong paraan ay magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na kaugnay sa Panginoon. Next verse. Nakikiusap ako kay Lydia at Syntyche na sila'y magkasundo na bilang magkapatid sa Panginoon. May nag-aaway. Si Lydia at Syntyche. Nag-aaway sa church. Grabe naman to. Ipinakikiusap ko rin naman sa inyo, tapat kong katuwang, tulungan mo ang dalawang babaeng ito, sila man ay kasama kong nagpagal sa pagpapalaganap ng magandang balita. Sabi po ni Pablo, katulong niya si Lydia at Syntyche, saan? Sa pagpapalaganap ng gospel. Kasama si Clemente, ninuno ko nandyan. At kasi Clemente din ako eh. At iba pang kamanggagawa ko. Ang pangalan nila'y nakasulat sa aklat ng buhay. Nakatulong sa gawain ng Diyos sa pangangaral ng mabuting balita. Ang pangalan nila'y nakasulat saan? Sa aklat ng buhay. Kasi bago ka maging katuwang, kamanggagawa sa church, hallelujah, ay unang mong mapakinggan yung mabuting balita na kaligtasan. Hindi ka maglilingkod sa Diyos not unless alam mong iniligtas ng Diyos ang buhay mo. Amen. Hindi ka magpapagal dito. Hindi ka maglalaan ng panahon sa gawain ng Diyos, sa pag-attend ng youth service, sa pag-attend ng gawain ng Diyos. Kung alam mo, kung hindi mo alam na niligtas ka ng Panginoon. Pero kung alam mo niligtas ka ng Panginoon through the gospel of Jesus Christ. Hallelujah. Umulan at umaraw, may trabaho man o wala, may study man o ano, ipapriority mo ang gawain ng Panginoon. Gagawa ka ng paraan para makasunod sa kalooban ng Diyos. Palakpakan po natin Panginoon. And lastly, sabi mo, yes. Yes, lastly. Ayan, tapos na. Ayan, heaven is the hope of the church. Langit ang pag-asa po o ang inaasahan ng mga naging bahagi ng church. So, sino itong church? Ano nga ba ang church? Unawain po natin. 2 Thessalonians chapter 2, verse 13 to 15. Dito na ba magtatapos? Ikalawang Thessalonica, kabanatang 13 hanggang 17. Mga kapatid na minamahal ng Panginoon, dapat kaming magpasalamat palagi sa Diyos dahil sa inyo. Kabilang kayo sa mga unang pinili niya upang pagkalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya pala kailangan born again. Kasi may tatanggaping Espiritu Santo. At iyong pananalig sa katotohanan. Next verse. Tinawag kayo ng Diyos, nabanggitan naman yung katotohanan, ano? Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng, ano sabi? Magandang balita o mabuting balita na pinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kalwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo. Next verse. Kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at panghawakan ninyo ang mga katuruang ipinasa namin sa inyo sa pamamagitan man ng aming sinabi o isinulat. Sa pamamagitan ng anong kaparaanan para ang isang tao ay tawagin ng Panginoon?
It is through the gospel about Jesus Christ. Para tawagin ka ng Diyos, para piliin ka ng Diyos, it is through the gospel. Amen. Kung paano kami, bago ako naging pastor, di ko plano maging pastor. Iba po ang plano ko, gusto ko pa maging teacher. Dito teacher, taas ang kamay, ay wala. Mababaw lang naman ang dahilan ko, bakit gusto ko maging teacher? Kasi crush ko yung student teacher namin. Yun lang naman. Pero hindi nangyari, sayang. Gayon man, naging pastor ako. Bakit? Hindi ko man plano ng Diyos. At kaya pala ako nakapag-aral sa PUP Santa Maria. Kahit na ang grade ko, no, entrance exam ay 63, papasa ba yun para makapasok ka sa college? 63? 150 items, 200 items ba? 63 lang? Pero ang biyaya ng Diyos, kahit mababa ang grade ko sa exam, entrance exam, nakapasa ako, nakapasok ako, nakapag-aral ako. Bakit? Nandoon yung biyaya ng Diyos. Kasi yung palang pagkapunta ko sa PUP Santa Maria, doon pala ako tatawagin ng Panginoon to the gospel of Jesus Christ. Amen. Kasi, rumema sa akin nabanggit kanina yung Sister Shama ata yun, may kabuuan bilang lamang ng mga hintil na sasampalataya. May kabuuan din bilang na makakapasok lang sa PUP Santa Maria. Yung pag-aaralin nila, pondo ng bayan, may bilang. Pumasok ako sa bilang. Nakabilang ako, kahit mababa yung sa entrance exam, pumasok yung bilang, 63. Bakit? Napasama ako sa bilang. Kung 250 yung pag-aaralin ng libre, nakapasok ako sa 250 na yun. Biyaya yun ng Diyos. Amen. At ang biyaya ng Diyos doon, kakatagpuin pala ako. At nagpasimula yung saan? Sa Bible study. Nagpasimula yung saan? Inanyayahan ako na mapakinggan yung gospel. Kaya mga kapatid, nawa po, pahalagahan natin yung invitation sa atin sa church. Kasi minsan, no, ayoko sa church kasi masusunog ako dyan. No. Tanong, nung pumasok ka ba sa church, nasunog ka na ba? Manapay, pag napasok ka sa church, ano nga ba ibig sabihin ng church? Ang church, ang salitang church ay nagmula po sa Greek word na ekklesia. Sabihin niyo po ekklesia. Pag sinabi ekklesia, ibig sabihin po niya, the called out ones. The church is not a building. Kasi alam natin, church, yung nakikita nating matataas na, na structure, na kung saan nagpupunta yung mga nagsumasamba. No. Alam niyo kung sino ang church? Hindi yung building na pinupuntahan ng tao. Ang church ay yung pupunta doon sa building na yun. Katulad dito, sino yung nandito sa loob ng building na ito o sa house na ito? Kasi noong una, ang uso, a house church. Sino nandun sa loob? Nagkakatipon lahat, yung mga tinawag. At sino yun? Yun yung church. Amen? Kaya pamabot sa Panginoon, si Kristo, ang kanya po tinatag, hindi po reliyon. Ang tinatag po niya ay church. And for my conclusion, let us read Matthew chapter 16, verse 13 to 18. Dito po magtatapos. Katotohanan dapat po natin maunawaan. Matthew chapter 16, verse 13 to 18. Nang dumating si Jesus sa bahay ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao? Ayon sa mga tao. At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman po ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Next verse. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Next verse. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y, sabi diyan, ang katotohanan ito'y, the truth na naman. Ito'y hinihayag sa inyo, ito'y hindi hinihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang na nasa langit. Next verse. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito, tinutukoy niya kanyang sarili ni Jesus, ay itatayo ko ang aking iglesia, o yung kanyang katawan. At ang kapangyarihan ng kamatayan, o ng Hades, even the gates of hell, hallelujah, sabi doon, ay hindi makapagtatanggubay laban sa Kanya. Palakpakan po natin Panginoon. Ano tinatag ni Kristo? Iglesia. Church.
And that church is founded in the gospel about Jesus Christ. Paano ka makakapasok sa church? It is only through the gospel about Jesus Christ. Paano ka mababorn again? It is through the gospel about Jesus Christ. Amen. Paano pangalan mo masusulat sa aklat ng buhay? Through the gospel about Jesus Christ. Paano ka makapapalaya? It is through the gospel of Jesus Christ. Kung ikaw ay may bisyo, kung masama man na naging buhay mo, paano ka mababago? Paano ka magiging bago na nilalang? It is only through the gospel about Jesus Christ. And that gospel is all about Jesus Christ. Mapagpalang hapon po sa ating pong lahat. Hallelujah. Amen. Praise God. Napakabuti po ng Panginoon sa araw na ito. Marami po ba tayong natutunan? Praise God. So nakakatuwa kasi syempre nalaman natin yung katotohanan specifically about sa gospel. Nawa ang mga kabataan na nandito sa araw na ito ay maanyayahan po namin sa darating po na December 28, Sunday po yun, tayo po ay pupunta po sa main church para po mapakinggan po natin yung gospel. Praise God! Salamat po sa Diyos sa buhay po ng lingkod na si Pastor Alvin. Thank you po, Pastor, sa pagbabahagi ng salita po ng Diyos sa araw na ito. Ano po ang natutunan natin today? Sige, mag-ano ako magkakalaut ako ng person. Sige. Ikaw, Jimuel, ano naman yung pinaka-arumema or tumama sa heart mo today? Dali na. Sige. Kylie. Ako po yung yung pinaka-remember po sa akin is yung number 3 po. Yung nakalagay po doon is understanding that you need a savior. Kasi po, nabanggit nga po kanina na we are born sinners. Kaya po, sa number 3 po na ito, understanding the need for a savior, kailangan po natin siyang matutunan at mas lalo pang alamin. Kasi yun yung, isa yun sa mga hakbang para tuluyan tayong maligtas at mapakinggan ang mabuting balita. Amen. Sa pamamagitan na pag-acknowledge na tayo ay sinner at kailangan natin ng savior. Amen. Katulad nga ng nangyari kay Pablo, di ba? Yung sinabi niya kanina na siya yung chief of sinners, di ba? Sobrang laki na ng naging kasalanan niya, which is siya ay nag-usig ng mga Kristiyano. Pero gayon pa man, dahil sa tayo'y makasalanan, naging daan ang Diyos para tayo'y malinis sa ating mga kasalanan. Sige, isa na lang. Kasi alam ko, nahihiya kayo eh. Sabi ko sa inyo, galaw-galaw eh. Sige, si Mark kaya. Si Mark nga. Pwede po open notes. Sige, okay lang. Walang problema. Yung Then po sa may John, chapter 8, verse 32, and you will know the truth and the truth will set you free po. Yung about po doon is, yung dapat po, tanggapin natin yung katotohanan. Kasi kapag tinanggap po natin yung katotohanan, doon po tayo magiging malaya or yun po, magiging malaya po tayo doon. Amen. Praise God. Kaya ang bawat isa ay inaanyayahan ko ng tumayo para po sa ating huling, wait lang pala. Meron pala tayong activity muna bago po tayo magtapos. So, kinakailangan ko po ng 2 linya. Sige, gilid po na natin ulit yung ating pong mga chairs. Yan. Yan. Sige, yan. Kailangan ko ng 2 lines. 2 lines. Yan. Mag-iwalay kayong 2. 2 lines. Sige. Ilan ba tayo lahat? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 9. So, 10 versus 9? Hindi. 9 versus 9. Kylie. Hindi ka. Kasali ka. Sasali ka? Sige. 10 versus 10. So, 10. Maghiwalay kayo dito ka. Sa kabila. So, 2, 4, 6, 8, 9. Kulang to isa. Dito ka na, Jess. Sali ka? 2, 4, 6, 8, 9. Tebs, sali ka. Sali
sali ka, sali ka. So, etong game na to, for sure alam nyo na to. Nasaan na yun? Asa na? Ayan. Etong nasa harap, meron lang tayong best of 3 points. So, ito pala, dito ko pala ibibigay sa dulo. Ikaw humawak neto. Yan, isa lang, isang page. Yan. Sinong dulo? Isang page. So, magsusulat ako dito sa papel. Lahat kayo naka-face doon. Yan. Lahat kayo naka-face doon. Then, yung mga nandito sa dulo, yan, tingin mo na kayo sa akin. Etong dalawang to, meron silang titignan dito sa papel. Okay? Tapos magdodrawing sila sa likod nyo hanggang sa mapunta doon sa harap. Okay? Maliwanag? Maliwanag ba? Nakikita nyo ba yung context? Kasi behind, di ba? Hindi nyo nga nakikita eh. Behind. So, yung truth, malalaman natin later on. Kapag nagpasa na siya ng papel. Maliwanag? Maganda. Okay ba yung mechanics sa sundan ba? Okay. Asan yung pentel pen ko? Wait lang guys ha. Sa music naman dyan. Maliwanag ba? Sino naguguluhan? Wala naman. Okay, maliwanag yung mechanics ha. Kailangan, hawakan mo to. Ay, hindi pala ikaw. Hawakan mo to. Ikaw yung magsusulat. Yan, kayo yung magsusulat. No cheating ha! No cheating. Wait lang. Hindi, wala kayong makikitang Wala kayong makikita. Kayo yung susulat dito sa likod. Through your hands. Through your hands. Sa kamay lang. Kunwari, letter C. O, C. Lahat yon C. Dapat, kung ano yung pwesto. Kung ano yung pwesto ng pagkakasulat niya sa likod or kung ano man yung gawin niya sa'yo, dapat yun din yung ilalagay nila doon sa papel. Maliwanag? Maliwanag ba? Depende. Kung halimbawa, nilagay niya, kunwari LJ na nasa taas. So, ganun na. Okay, maliwanag ba? Maliwanag. Okay, maliwanag ah. Okay, harap na doon sa likod. Ready na. Ready, get set, go. No, no words no words. Habang nagsusulat sila, diskarte nyo dapat hanggang sa mapunta dito. Depende sa inyo. Sino nakakita? Depende sa inyo kung paano dapat habang nagsusulat ba siya, isusulat ko na rin ba papunta sa harap? O, diskarte nyo na yon. Best of 3, best of 3. Wala pa nakakaabot sa dulo. Oo, nag-start na eh. Ano naman nararamdaman mo? Sana ba?
Kaya ba today? Oo, paunahan to. Best of 3. Best of 3 to, guys. Let's go! Wala magbabanggit ng ano ng ginagawa nyo Okay na, okay na. Thank you. Ay, gusto ko yun. May diskarte siya, may hawak siyang ballpen. Ala, malapit tayong isang group. Okay, dalawa na lang dito sa kabila. Dito kaya. Yung dito sa kabila, umaarangkada eh. Absolutely nothing. Di ba nakakaabot kay Justin? So Lord, right now we ask you to come and do the impossible. Kuya, ano ulit pangalan mo, What man kuya? thinks is impossible, Ano would ulit you come pangalan mo? tonight and show them that with you, nothing is impossible. Who would like to sing it together? I believe. Hey, praise God! Ah! Yun na isa na lang! Okay. Okay. Okay, let's go. Ah! Tapos, takbo ka sa akin! Takbo ka sa akin! Mali yung position! Mali yung position! Mali yung position! Mali yung position! Takbo ka sa akin na! Takbo ka sa akin! Yeah! Meron na! Ito yung nasa baba. Okay, 1 point. Okay. Next. Next one. Palit naman, palit. Palit naman. Sino naman titingin? Okay. Switch naman, switch. Kahit saan ka dyan. Ikaw ba huhula? Baka gusto, ikaw ba titingin? Sige, siya daw titingin. Doon sa kabilyag. Ready na? Sabi ko sa inyo guys, yung posisyon, yun yung importante. Ready na? Ready na? Sige. Nakikita ba to? Ano isa? Ballpen? Ay, sorry. Ay, oo nga, sorry. Wait lang, hindi yan. Hindi yan, baliw. Ay, nabaliw, sorry. Nasa kamay pa ako. Ayun na. Okay, next. Ready? Tingnan nyo na. Tingnan mo mabuti. Ready? Get set. Go. Let's go. Napapaisip si Raiden. Ano naman nararamdaman mo? Masaya. Saya, of course. Ikaw, Jazz. Except. Excited ka? Baka kayo manalo. Feel mo ba? Ay, isang pack. Kaya ba today? Team B, kamusta naman kayo dyan? Let's go, everyone! No words! No words! No words! No words! Ay, bura. Okay, nasa pang-apat. Pang-apat versus pang-anim. Walang magla-letter. Best of 3 best of 3. Dito natin malalaman kung sino yung sumusunod talaga.
Okay. Oh. Kamusta ka naman, Landon? Let's go! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 2, 4, 5. Pang-anim. Vote pang-anim. Okay, konti na lang guys, everyone. Okay? Ano, erase. Kunwari may naisulat, erase. Ano na? Kamusta na? Anong balita? Oh my gosh! Sorry. Masyadong malakas. Okay, last one na. Gusto ko yung pagsa-supervise niya. Ops! Walang titingin! Everyone, no cheating! Ah! Isa pa! Team B, anong nararamdaman nyo? Naldismaya. Malungkot. Wala na. Awit. Babawi. Babawi. Okay, next tayo, next. Gusto nyo pa? Wait lang. Papel. Okay, next tayo. Ready na everyone? Okay. Oh, wait lang. Ready. Get set. Go. Let's go. Walang aalis sa pila ha. Walang aalis sa pila. Let's go everyone. Team B. Bawi. Let's go everyone. 2-0. Ano na Team B? Bawi tayo. Get niya no? Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, this bag of bones. I try with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. Just when I ran out of the road, I met a man I didn't know. And he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my Okay. Ang pangilan na kaya? Okay, umuusad ba? Umuusad ba? 2-0 everyone ha, 2-0. Guys, kamusta kayo?
gusto ko yung pagka-supervisor ni Justin. Hindi ko alam kung ano bang binabantayan mo eh. Kung sure ba sila or may cheating bang nagaganap. Wala mag-i-spelling Both. Okay. Oh, walang titingin sa walang magtatanong. Honesty. Wow, Justin. Oh, walang okay na yan. Walang aalis sa pila. Mark, Justin, balik ka nga dito, Justin. Justin! Patingin ako. Love, takbo ka dito. Ano yan? Okay! Ano yan? Parehas. Pero panalo sila. 2-1. Okay, next. Oy, papel nyo. Papel. Ay, asa na? Next one. Ikaw ulit, Kylie. Game na? Titignan mo. Nakikita ba to? Nakikita. Game. May papel na kayo? Okay, next. Next word. Okay, next word. Next. Oh. Wait. Ready. Ready, get set, go! Wala magsasabi ng letter, ha? Pag nagsabi ng letter, sa kabilang na yung points. Hoy! Huwag ka magkanyan! Decision ka. Focus, everyone. Focus. Ano ba yan? Kayo din. Sigaw din kayo. Sigaw. Let's go, everyone. Go. Okay. Ano na kaya? Pangatlo. Patingin niya. Okay, panalo na sila. Gusto ko yung pagpigil mo. Panalo na sila. Ano nakuha nyo? Tama yung sinabi mo. Okay, may nanalo na. Praise God. Ano? Oh. Praise God. Nakakatuwa naman kayo. Oh, tapos panalo na yung Team A. Wait lang sa prize. Hindi, isa lang. Tama ka na. Yeah. Ay, 3 na yung best of 3. At least naka 1 kayo. At least. Praise God. Ayan. Nakakatawa naman kayo. Mga kabataan, next Saturday po.
Ayan, mga kabataan, next Saturday po, meron po tayo ulit gawain na 9 a.m. Nawa makita po namin kayo ulit ng 9 o'clock a.m. Then, next Saturday po ay sa January po, January 10, ay meron po tayong youth service. Ganito rin po, same time. January 10 naman po yun. Okay? So, sa mga nais po na sumama po sa Sunday na to actually, December 28, sabihan nyo lang po ako, sabihan nyo po si Kylie, sila Jazz, sila LJ, wow, pinagbaligtad. Kung gusto nyo pong sumama, makipag-coordinate lang po kayo para po mabilang po namin kayo kasi mag-aarkila po ng jeep. So, yun lamang everyone. Nag-enjoy ba ang lahat? Yes! Wala mo nang uuwi sa inyo ha. Yan, wave muna tayo sa camera. Yan. God bless us all po, everyone. Palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Yan. Ay, nandito pala yung prize. Wait lang po